Noong November 18, 2025 ay ipinasa ng House of Representatives ng United States of America ang Epstein Files Transparency Act. Ang mga layunin ng batas na to ay i-release ng Department of Justice ng Amerika ang lahat ng files ni Jeffrey Epstein habang pinoprotektahan ang mga biktima. Nakasulat din dito sa batas na ilantad lahat ng mga naging kasama ni Jeffrey Epstein nang hindi napapakailanmanan ang mga investigasyon pang nangyayari. May nakasulat din ditong huwag ilabas ang pangalan ng mga biktima, lalong-lalo na ng mga underage. Pinagbotohan ng batas na to sa Senado at ang botong nakuha nito ay 427 ang pumayag habang may isa namang naging tutol dito. At dahil sa botohan na to ay naipasa na nga ang Epstein Files Transparency Act. Nung sumunod na araw, November 19, ay pinirmahan na ito ng presidente ng Amerika na si Donald Trump. Dito ay nagsimula na mag-release ang Department of Justice ng mga files ni Jeffrey Epstein. Kaso nga lang karamihan dito ay nakatakip yung mga pangalan. May mga emails dito at mga litrato. Meron ding mga testimonya ng mga biktima ni Jeffrey Epstein. Ang kaso nga lang, sa mga unang dokumento na to na inirelease ng Department of Justice ay para bang pinalalabas dito ng mga prostitute o mga bayarang babae ang mga biktima ni Jeffrey Epstein na para bang imbis na maging biktima ay napapasama pa yung mga imahe nila. At dahil dito, isa-isa nang nagsilabasan yung mga nabiktima ni Jeffrey Epstein na lalong nagpaingay sa kwento na to. Noong December 2025 ay lalo nang dumami yung mga taong nagreklamo dahil dito. Marami nagpoprotesta na pe-pressure yung DOJ habang pinagtatalon-talunan ito sa Senado ng Amerika. At dahil nga sa ingay na nagawa nito at dahil sa dami na rin ng pressure na nakararating sa mga taong humahawak ng mga dokumento ni Jeffrey Epstein, nung sumunod na taon 2026 January 30 ay inilabas na nga nila ang 3 milyong pahina at dokumento, mga litrato at mga videos na mas kilala na nga natin ngayong tinatawag na Epstein Files, na dito ay gumimbal at gumulat sa mga Pilipino. Dahil mahigit 1,000 beses nabanggit dito ang salitang Philippines, nabanggit din dito ang salitang Pilipina at Pilipino. Sa mga videong ilalabas ko ay aalamin natin sino nga ba si Jeffrey Epstein, saan niya nakuha yung mga pera niya, sino yung mga kliyente niya, sino si Ghislaine Maxwell, anong tulong ang ibinigay niya kay Jeffrey Epstein para mabiktima yung mga batang babaeng dinala nila sa mga property o sa mga pribadong isla ni Jeffrey. Sa mga video na to ay aalamin din natin sino yung mga malalaking taong kasama ni Jeffrey Epstein, mga presidente, mga prime minister, mga bilyonaryo. May mga imaheng kasama si Jeffrey Epstein na magkakasama sila sa party sa pribadong isla ni Epstein. Pag-uusapan din natin dito yung mga nakakadiring laman ng Epstein Files, mga hindi ka panipaniwalang mga bagay na magagawa ng mga kilalang mga tao. Bukod pa dyan ay pag-uusapan din natin yung journal ng isang 16 years old na batang babae na kung saan isinulat niya dito yung karanasan niya, pero isinulat niya ito nang hindi maiintindihan kaagad ng mga tao, na kung sakali mang makuha ito ng mga taong dumukot sa kanya ay hindi kaagad ito mababasa. Binura na ng Department of Justice ang ilang mga videos sa Epstein Files. Sa magandang pagkakataon naman ay na-access muna natin ito bago ito mawala. Ang isa sa magpapahaba ng video na to ay ang pagkamatay ni Jeffrey Epstein, dahil marami pa ring mga conspiracy, mga theory, mga opinion na hindi pa daw ito patay, kundi nagtatago pa rin sa Israel. Kaya naman protektado ito ngayon ng Amerika. At ayan, ang napakaraming mga bagay ang dapat nating malaman at pag-usapan para maunawaan nating maigi kung ano nga ba ang kwento ni Jeffrey Epstein at ng Epstein Files. Dito ay wala tayong kikilingan at wala din tayong poprotektahan. Idadagdag ko na dito yung testimonya ng isa sa mga biktima na tinuturing ngayon na witness nung sinabi niyang napunta daw siya sa isang yate ng isang billionaire at dito ay nasaksihan niyang pinagsasamantalahan dito yung ilan sa mga batang babae. Binanggit niya pa dito na may mga bata daw dito o baby na tinatanggal daw
yung mga bituka at kinakain. Kadiri man ito pag-usapan, pero laman ito ng Epstein Files, kaya isama na natin. At kung kagaya kitang mahilig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and sob cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong January 20, 1953 ay pinanganak si Jeffrey Edward Epstein sa Brooklyn, New York City, sa New York. Ang mga magulang niya ay si Pauline Stolovsky at si Seymour George Epstein. Si Jeffrey ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Ang nanay niya ay nasa bahay lang habang ang tatay niya naman ay tagawalis sa mga park sa New York City. Sa paglaki ni Jeffrey ay nahilig siya sa mathematics. Mula elementary hanggang nung nag-high school siya, ay kumikita siya ng ekstrang pera sa pagtuturo ng mathematics sa mga kaklase niya. Lahat ng mga nakakakilala sa kanya ay alam na mahilig siya sa mga numero. Tahimik siya mula pagkabata, bilang ang mga kaibigan, palaging nakangiti, kaya palagi rin siyang inaasar. Ang tawag nga sa kanya ng mga tao sa kanya noon ay Epi. Gumraduate si Jeffrey noong 1969 sa Lafayette High School sa edad na 16. Mas bata ng 2 taon kumpara sa mga edad na gumagraduate ng high school. Pagka-graduate niya ay kumuha siya ng advanced math classes sa Cooper Union kasabay ang mathematical sciences sa New York University. Kaso hindi niya to tinapos at umalis siya dito noong 1974 at sa edad na 21 ay nagsimula na siya magturo ng physics at mathematics sa Dalton School. At dito na nga nagsimula ang lahat. Ang Dalton School ay kilalang kilala sa Manhattan. Hindi dahil sa mayaman yung mga estudyante dito, kundi maging yung lugar ay mayayaman lang ang nakatira. Hindi malaman kung bakit nakapasok si Jeffrey Epstein sa school na to, sa kabila ng wala naman siyang degree sa pagtuturo. Hanggang sa napag-alaman din na yung hiring department nila ay kumukuha ng mga teacher basta't may alam sa pagtuturo. Dahil nakitaan naman si Jeffrey na mahilig ito sa pagtuturo, maging sa mga bata, ay hinire nila to. Sa paglipas pa lang ng ilang mga buwan ay nakatanggap na ng ilang mga reklamo sa school si Jeffrey Epstein dahil nakitaan ito ng mga estudyante na nakikipag-usap sa mga batang babae sa sarili niya mismong klase na ang topic ng mga pinag-uusapan nila ay malalaswa at hindi dapat makita sa isang teacher at estudyante. Hilig din magsuot ni Jeffrey Epstein ng mga damit na labas yung dibdib niya. Minsan pa nga ay pumunta ito sa party ng mga estudyante niya kahit na hindi siya imbitado. At dito ay nakita na naman siyang nakikipag-usap ng mga malalaswang bagay sa mga batang babae na nandun sa party. Sa kabila ng mga to, yung mga reklamo sa kanya ay hindi naman umabot sa pulis. Makalipas ang 2 taon ay tinanggal si Jeffrey Epstein sa Dalton School. Malamang nito dahil sa napakarami ng reklamo sa kanya. Pero ang sabi ng school ay tinanggal siya dahil sa performance. Sa 2 taong pagtuturo ni Jeffrey sa Dalton School, ay ginawa niya itong pagkakataon para makaklose o makakilala ng mga mayayaman. Dahil nga mayayaman yung mga estudyante dito, para makaklose yung mga magulang nito, ay binibigyan niya ng pabor yung mga anak nila. At ang isa na nga sa mga estudyanteng binibigyan ng pabor ni Jeffrey Epstein ay ang anak ni Alan Greenberg. Nung natanggal si Jeffrey sa Dalton School ay humingi siya ng tulong kay Alan Greenberg, na noon ay isang Chief Executive Officer ng Bear Stearns, na nung mga taon na to, ang mga taong hinahire nila ay mga kagaya ni Jeffrey Epstein o mga taong tinatawag na PSD o Poor, Smart, and Desperate. Mga taong mahirap pero matalino at desperadong yumaman sa kahit anong kaparaanan. Ang Bear Stearns ay isang major American investment bank at securities trading firm. At dito ay 5 taon siyang nagtrabaho.
Dito ay nakakilala siya ng mga mayayamang mga tao, mga nasa politiko, mga CEO, mga entrepreneur na may multi-million dollar companies na silang nakakita ng potensyal ni Jeffrey Epstein. Nakita nila kung gaano kagaling humawak ng pera si Jeffrey. May mga estratehiya rin ito sa mga investment, mga tax mitigation strategies, mga estratehiya nitong magpapababa sa mga tax nila. At dahil sa mga koneksyon na nabuo niya sa pagtatrabaho niya dito ng 5 taon, nung natanggal siya dito noong 1981 dahil sa mga mali niyang desisyong ginawa, ay nagtayo siya ng consulting firm na kung saan yung mga kliyente niya ay tinutulungan niyang ma-recover yung mga perang ninakaw sa kanya ng mga brokers, mga lawyers, kalaban din ang mga masasama at mga makapangyarihang mga tao na kung saan dito ay tinagurian siyang high-level bounty hunter. At dito ay nagsimula na rin siya magpunta sa iba't ibang bansa, sa Europe, sa Middle East, sa London, na kung saan nakilala niya dito yung mga tao makapangyarihan, mga defense contractor, mga attorney general, mga CIA agent, at dito niya na rin nakilala si Ghislaine Maxwell. At nung mga taon na rin na to, nung meron siyang consulting firm, dito na rin niya nagsimulang makilala yung mga taong mayayaman sa politiko, na mga masasama, mga kurakot, mga taong kilalang tumutulong sa likod nito ay maraming mga krimeng ginagawa na kaparehas ng linya ng pag-iisip ni Jeffrey Epstein. Noong 1988, dito niya na itinayo yung J. Epstein and Company, isang financial management firm. Kumpanya nagmamanage ng mga assets ng mga kliyente ni Epstein na kung saan tinatanggihan niya yung mga kliyenteng mas mababa sa $1 bilyong ang net worth. Ang ilan sa mga kliyente niya ay si Leslie H. Wexner na ang net worth ay nasa $9 billion na siyang founder ng L Brands kasama ang Victoria's Secret, Bath and Body Works at ilan pang mga retail giants. Nandyan din si Leon Black na 13 billion ang net worth, Glenn Dubin 3 billion net worth at ilan pang mga hindi pinangalanang mga bilyonaryo. Kaya nagustuhan ng mga bilyonaryo na to yung kumpanya ni Jeffrey Epstein dahil hindi siya naniningil ng komisyon. Naniningil lang siya ng 0.5% ng kabuoang net worth nila sa taon-taon. Na yung isa sa mga kliyente niya ay may $15 billion net worth. Ang kahulugan nito ay $75 million ang bayad nila kay Jeffrey Epstein taon-taon. Tandaan natin na isa lang ito sa mga kliyente ni Epstein. Kaya hindi rin natin masasabing misteryoso ang mga pera at yaman ni Jeffrey. Dahil sa likod ng mga bilyonaryong kilala natin ay may isang taong nagtatrabaho sa likod nila at nagmamanage ng mga bilyong-bilyon na pera nila. At ayun na nga, si Jeffrey Epstein. Nag-hire si Jeffrey ng halos 200 tao para matulungan siya sa mga kliyente na to. Ang karamihan sa mga to ay mga administrative assistant, mga consultant, mga accountants at mga batang magagandang babae na mga assistant ni Jeffrey. Noong 1990s ay nagsimula niyang patakbuhin yung business niya sa Virgin Islands. Dahil dito ay pwede ka mag-operate sa United States habang napakababa ng mga tax na pwede mong bayaran. Hanggang noong 1998 ay binili niya na yung isla na tinatawag na Little St. James. Si Jeffrey Epstein ay may talino, may koneksyon at may kapangyarihang makipagkaibigan sa mga taong gusto niyang kaibiganin. Kahit sino pa yung mga to, basta't gusto niya makita at makilala, ay gagamitin niya lahat ng koneksyon niya para lang mangyari to. Na hindi malang nalalaman ng mga taong makapangyarihan na to, na planado talaga ni Epstein na makita sila. Yung mga tao na yan ay kasama si Michael Jackson, Bill Gates, mga Harvard professors, kahit pa mga taong kabilang sa British royal family. Mga presidente, Bill Clinton, Donald Trump at George Bush. Ultimo yung British theoretical physicist at cosmologist na si Stephen Hawking ay nakasama na rin ni Jeffrey Epstein, na kung saan lahat ng mga pangalang binanggit ko sa unahan ay inaya ni Jeffrey Epstein sa mga party niya sa pribado niyang isla na tinatawag nga na Little St. James Island. Noong 1998, kasabay ng pagbili ni Jeffrey Epstein sa Little James Island, nung parehong taon na to ay binili niya na rin yung bahay sa 9 East 71st Street sa Manhattan, New York City
na mas kilala sa bahay na tinatawag na Herbert N. Strauss House. At gaya ng alam natin, dito na nagsimula lahat ng mga karumal-dumal na nangyari sa mga batang babaeng na biktima ni Jeffrey Epstein, na tinatayang mahigit sa 1,000 batang babae ang napunta at pumasok sa bahay na to. Pero lingid sa kaalaman ng maraming mga tao ay meron din siyang townhouse sa New Mexico at sa Florida, na kung saan naging pugad din ito ng mga kabulastugan at mga karumal-dumal na bagay na ginawa ni Jeffrey Epstein at ilan pang mga bilyonaryo at makapangyarihan niyang mga kasama, na kung saan yung ilan sa mga biktima nila ay nagsisimula sa edad na 13 hanggang 18. Mga bandang taong 2004, buwan ng Nobyembre, ilang mga batang babae na ang tumatawag sa Palm Beach Police Department, isa itong maunlad na lugar sa Florida. Ang mga tawag ng mga batang babae na to sa mga pulis ay patungkol sa mga batang babae din na dinadala ng mga tauhan ni Jeffrey Epstein sa bahay niya para gumawa ng kalaswaan. Sinasabi ng mga batang babae na to sa police department na sekreto nila tong imbestigahan. Ang kaso nga lang, hindi ito natuloy. Hindi malaman kung hindi nila sineryoso yung mga tawag. Basta't alam lang ng mga tao ay nagdo-donate si Epstein ng $90,000 sa departamento nila. Hindi malaman kung ito ba yung dahilan. Ang katumbas ng $90,000 noong 2004 ay $154,000 sa taon natin ngayon. At masasabing napakalaking halaga nito para masabing isa lamang itong donasyon sa police department nila. At hanggang noong March 2005 ay may isang babaeng tumawag sa Palm Beach Police Department sa Florida. At yung sabi ng babae na to sa telepono, yung stepdaughter niya daw na 14 na taong gulang ay inaya ng isang nakatatandang babae sa bahay o mansyon ni Jeffrey Epstein, na kung saan yung 14 na taong gulang daw na stepdaughter niya ay binayaran ng $300 para masahihin yung may-ari nung mansyon na yun. At habang minamasahe niya daw yung mayamang lalaki na to, ay pinaghubad siya nito habang minamasahe siya. At dito pala nagsimula yung mahigit sa 1 taong undercover investigation nila kay Jeffrey Epstein. Dahil sa bagal ng takbo ng investigasyon, yung abogado ng pamilya ng biktima ni Jeffrey Epstein ay humingi na ng tulong sa FBI. At dito na nila nagsimulang malaman yung tunay na katauhan ni Jeffrey Epstein sa unti-unting paglutang ng mga batang babaeng biktima nito. Nung una, akala ng FBI ay nasa 5 hanggang 7 batang babae lang ang biktima niya. Hanggang sa patuloy pa nilang pag-iimbestiga ay umabot na ito sa mahigit sa 100. Ang mga taon ng mga to ay nasa 14 hanggang 16. Ang kaso nga lang, karamihan sa kanila ay hindi handang tumayo laban kay Jeffrey Epstein. Ang dahilan ng iba ay hindi daw kaya dahil masyado daw itong mayaman, maraming koneksyon at makapangyarihan. Yung iba naman ay sinasabing hindi daw worth it para sa buhay nila. Bagaman yung mga biktima na to ay hindi sumama para maging witness laban kay Jeffrey Epstein, pero nagbigay naman yung mga to ng testimonya sa mga karanasan nila. Mapabiktima mang mula sa Florida, mula sa New York, hindi man sila magkakakilala, pero iisa ang karanasan nilang lahat. May isang maganda, mukhang mayaman at nakatatandang babae daw ang lumapit sa kanila at inalok sila ng trabaho na magbabayad ng $200 hanggang $300 na napakalaking halaga noong early 2000 para sa mga batang nasa edad na 14 hanggang 16 years old. Ang sabi ng magandang babae na to na nag-aalok sa kanila ng trabaho ay kailangan lang daw nilang masahihin yung isang milyonaryong matanda. Ngunit pagdating nila dito ay ibang trabaho ang pinagagawa sa kanila. Ang ginawa ng mga FBI agents, dahil undercover nga sila at hindi pa nila pwedeng kumprontahin si Jeffrey Epstein, ay pinadescribe nila sa mga biktima kung anong itsura ng babaeng maganda at mayaman na nag-recruit sa kanila sa bahay ni Jeffrey Epstein. At ito yung itsurang lumabas sa sketch nila. At nung segundong nakita ng mga FBI agents yung sketch na yon, ay alam na nila kung sino yung tao na to. Pero bago natin yung pag-usapan ay dapat malaman muna natin kung saan talaga ito nagsimula. At dapat malaman at pag-usapan din natin yung mga detalyadong bagay na karumal-dumal at mga hindi makataong ginawa ni Jeffrey Epstein sa mga batang babaeng biktima niya
nung mga taong nabubuhay pa siya. Tandaan pa natin na sa video na to ay hindi pa natin napag-uusapan yung mga nakakadiring nangyari sa pribadong isla ni Jeffrey Epstein. At least ngayon sa video na to ay alam na natin kung ano ba talaga ang buhay ni Jeffrey Epstein bago umingay yung mga nakakadiring mga kwento na to. At ano nga kaya ang laman at ibig sabihin ng isang email kay Jeffrey Epstein noong September 12, 2013 na may sinasabing deal in Philippines, partnering with RVO, who is the former Minister of the Department of Trade and Industry sa Pilipinas. Ang RVO na tinutukoy dito ay si Roberto Velayo Ongpin na tinaguri ang isa sa mga pinakamayamang individual noong 2018 na may tinatayang may $3.72 billion na net worth.